Cyberfam, gusto mo bang bumisita sa isang bansa na 80% ang chance na maaring di ka na makakabalik ng buhay? Tama ka sa narinig mo. Welcome to the History Channel, and for this episode, pag-uusapan natin ang isa sa pinakakatakot at pinakadelikadong bansa sa buong mundo na pwedeng bisitahin ng mga Pilipino, ang North Korea. Noong 1978, si Anoka Panhoy, isang Thai na bumisita lamang dito, ay misteryosong nawala. Hinihinalang dinukod siya ng mga Northern Korean soldiers. Sinundan din ito ng isang American student na si David Snedden na kalaunay nawala din sa bansang ito. At kamakailan lang, si Otto Warmbier, isang American student na naaresto noong 2016 at namatay noong 2017 matapos ibalik sa United States na nakakomatose. Gaano nga ba kadelikado para sa isang turista ang bumisita sa North Korea? At ano ang dapat mong tandaan kapag bibisita ka rito? Bago tayo magpatuloy, I would like to ask you a question. Aling bansa ang nagbabawal sa mga mamamayang magkaroon ng isang religion? A. North Korea, B. Yemen, C. Afghanistan. Kindly comment your answer below to have a chance to win 150 pesos GCash incentives. Ang sagot ay nasa dulo ng videong ito, kaya stay tuned. Ang North Korea ay hindi birong bansa. Ito ay kabilang sa pinaka-worst countries all over the world. Ito ay isolated, dangerous, at nakaka-depress na bansa. Ang North Korea ay isang communist country, kaya kakaiba ang pagpapatupad ng batas dito kumpara sa mga ibang bansang mga demokratiko. Ito ay isang uri ng pamamahala na kontrolado ng gobyerno ang lahat ng aspeto sa lipunan, kagaya ng business, family, culture heritage, at iba pa. Nagsimula ang pagiging communist country nito noong pagkatapos ng World War II, kung saan nahati ang Korean Peninsula sa dalawa matapos sumuko ang mga Japanese noong 1945. Ang Korean Peninsula ay nahati sa pakikipagtulungan ng Soviet sa Northern Zone at US naman sa Southern Zone, kaya noong 1948 na itatag ang Democratic People's Republic of Korea o DPRK o kilala ngayon bilang North Korea. Ito ay pinamumunuan ni Kim Il-sung na dating anti-Japanese guerrilla leader. Simula sa kanya hanggang kay Kim Jong-il at Kim Jong-un ay napanatili ang highly centralized authoritarian communist system na tinatawag nilang the Jochi ideology, na ang kahulugan ay self-reliance, nationalism, and loyalty to the ruling Kim dynasty. Dahil dito, ang gobyerno ay mayroong kapangyarihang kontrolin ang freedom of speech, movement, and access to information mula sa ibang panig ng mundo. Dito, ang pamahalaan ang may-ari at namamahala sa lahat ng produksyon ng negosyo o hindi kaya ay kasakahan. Kabilang na dito ang ilang pabrika at ilang likas na yaman. Tama ka sa narinig mo, kaibigan. Ang gobyerno din dito ang nagtatakda ng mga target production, naghahanda ng mga resources at nagpapasya sa pamamahagi ng mga produkto at serbisyo para sa tao. Hindi ka rito basta-basta makakakuha ng ari-arian o makakapagbenta sa pamilihan dahil kontrolado nila ang bawat isa ng mga tindahan na nagbubukas sa lugar na ito. At kontrolado ng pamahalaan ang presyo ng karamihan ng mga bilihin. Hindi ka rin makakabili ng mga sasakyan dito dahil sa sobrang mahal ng mga presyo. Kaya naman, huwag kang magulat kung bihira ka lang makakita ng mga sasakyan sa malawak na kalsada sa bansang ito. Ang ganitong pamamaraan ng pamamalakad ng ekonomiya ay nagdudulot ng patuloy na kakulangan at mababang pamantayan ng pamumuhay para sa maraming mamamayan
ng North Korea. Kung nais mong bumisita dito, karaniwang dumadaan sa Beijing ang mga bumibisita dito sa pamamagitan ng 24-hour train papasok sa teritoryo ng North Korea. Once nakapasok ka na sa teritoryo nila, makikita mo agad ang kakaibang ambience ng kanilang lugar. From time to time, ang mga North Korean soldiers ay nag-check ng bawat pasahero at iniinspeksyon lahat ng mga gamit nila. Hindi ka pwedeng magdala ng anumang maaklat dito dahil kanila itong tinitingnan. Bawal din dito ang Biblia, Quran at iba pang mga religious books dahil nakaban ito sa bansa. In short, wala silang religion na umiiral sa bansang ito. Tama ka. Bawal din dito magdala ng mga pictures, magazine, at internet or wifi. Kung makikitaan ka ng paglabag sa mga batas na ito, ay maaari kang ma-detain o makulong o hindi kaya'y maparusahan ng kamatayan. Malapit ang sinusubaybayan at pinaghihigpitan ng pamahalaan ang mga kilos at gawain ng mga turistang bibisita sa lugar na ito, na kadalasang sinasamahan ng mga tagabantay ng pamahalaan. Kinakailangan ding maging mapagpigil ang mga bisita sa kanilang mga pag-uugalit pananalita rito sa North Korea dahil ang maliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa mabigat na parusa tulad ng pagkakulong. Wala rin ditong wifi kaya hindi uso ang Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Hindi ka rin pwedeng kumuha ng pictures sa mga lugar dito nang hindi basta nagpapaalam. Sa bawat lugar na iyong pupuntahan ay makikita mo ang naglalakihang statue ng mga leader ng bansa. Ngunit hindi ka basta-basta rito makakakuha ng picture nila o makakapagpa-picture kasama nila. Bakit kaya? Kapag nahulihan ka ng picture na nakakrop at hindi buo ang pagkakuha ng mga estadyong ito ay pang-iinsulto sa North Korean leaders at maaari kang makulong o hindi kaya'y mabitay dahil lamang sa ganitong gawain. Isipin mo na lang kung dito ka nakatira. Anong klaseng buhay kaya ang nag-aantay sa iyo? Isa sa mga pangunahing batas ng North Korea ay unahin ang kanilang militar na kagamitan kaysa sa patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Tama ka sa narinig mo, Cyberfam. Binibigyang prioridad ng pamahalaan ang malakas na military equipment and training dito sa bansang ito na kadalasan naging sanhi ng pagbagsak ng lipunan. Malaking bahagi din ng budget ang inilalaan ng gobyerno para dito, kabilang na ang pagpapaunlad ng mga armas, nuclear and ballistic missiles. At ang patakarang ito ang nagresulta sa paglihis ng mga resources mula sa pangangalagang kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyong pampubliko na nag-aambag ngayon sa paghihirap ng ekonomiya ng bansa. Ngunit, Cyberfam, sa kabila ng mga negatibong comment tungkol sa North Korea, ay hindi natin maaalis ang kanilang mga mabubuti ding nagagawa. Kabilang sa mga batas na kanilang ginawa ay ang pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayan sa lipunan. Tila parang parehas lang ito sa Pilipinas. Ngunit, nagkakamali ka, Cyberfam. Ito ay makikita sa larangan ng edukasyon. Dito ay walang private schools na karaniwang pinagdadalhan ng mga may kayang Pilipino. Sa North Korea ay pantay-pantay ang lahat ng bawat bata. Ang edukasyon ay ino-offer sa bawat isa, mayaman ka man o mahirap. Ito din ay bukas sa lahat ng mga Korean children mula elementary hanggang university at ang mga North Korean government ang nagtutustos sa mga estudyanteng ito. Libre din ang mga hospital dito sa North Korea para sa mga mamamayang may karamdaman. Kagaya ng edukasyon, walang private hospitals dito sa North Korea, kundi lahat ay galing sa gobyerno. Layunin nitong tiyakin na ang lahat ay may access
sa pangunahing pangangalagang medical. Mayroon din silang batas na pinapatupad dito sa North Korea kung saan lahat ng mga mamamayan ay makikilahok sa malawakang program ng physical education and sports upang mapanatili ang kalusugan at kabutihan ng bawat miyembro ng bansa. Tama ka, Cyberfam, sa narinig mo. Ibig sabihin nito, bawat umaga nire-required ng government na ang lahat ng mga North Korean citizens ay makikilahok para sa isang exercise o hindi kaya ay physical education and sports program. Maigting din na pinapatupad sa North Korea ang war against drugs kung saan nasugpo ang madaming bilang ng mga drug trafficking and noong 2005 and 2006 na tala dito ang record ng pinakamalaking drug trafficker o hindi kaya ay tagatulak ng droga na nahuli sa bansang ito. Sa ngayon, isa sa pinakamababang antas ng kaso ng drugs ang naitala sa North Korea dahil sa extensive program nito laban sa droga. Mahalagang tandaan natin na bagamat ang mga policies na ipinapatupad ay nagkakaroon ng positibong layunin dito, ang actual na epekto nito sa buhay ng mga mamamayan ay maaaring magkaiba sa tunay na kalagayan ng bansa. Ang mga patakarang ito ay kailangang tingnan sa konteksto ng kabuuang sitwasyon ng North Korea, kabilang ang isyo sa karapatang pantao at mga paghihigpit sa personal na kalayaan. Kung ating titingnan ang North Korea, gaya ng ating bansa, ay mayroon ding mga hamon na kinakaharap sa lahat ng aspeto ng pang-ekonomiya. And bilang spectator, mahalaga na dapat nating alamin ang mga bagay-bagay patungkol sa isang bansa gaya ng pagkilala natin sa isang tao upang maiwasan ang agarang paghusga. Makikita natin na may mga negatibong balita tungkol sa North Korea pero huwag sana nating alisin ang mga positibong mga bagay na atin ding nakikita mula sa bansang ito.